kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Driver na binigyan na nga ng discount ng magpagasolina sa Bacoor, Cavite, abay nanakit pa. Pinagmumura, itinulak at sinakalpan niya ang isang gasoline girl. Isa pang News 5 Exclusive. Babaeng manager ng gasolinahan sa Maynila, ibinulong sa umano ang kita. Higit 50 million pesos ang tinangay. Ngayong Martes Santo, silipin live ang sitwasyon sa mga bus at jeepney terminal, pati na sa NAIA. Traffic na rin ba sa NLEX at EDSA? Ngayong 150 pesos na kada litro ng diesel, mga driver ng jeep, UV Express, bus at iba pang PUV sa buong bansa, pinag-aaralang pasweldoin na lang ng gobyerno simula sa April 15. Mga pasahero, posibleng makalibre. Malacanang bumuelta sa pagsusuri ni Senator Amy Marcos dahil hindi raw niya nabantayan ng maayos si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko nabantayan kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya Paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko. Bakit? Namumula ang langit? Yan at iba pang update sa panahon ngayong Semana Santa, alamin kay weather frontliner Alvin Pura. At kilalang deboto ng Heso Kristo na 36 years nang nagpapapako sa krus sa Kutod sa Pampanga. Umaayaw na pero wala raw maayos na kapalit. Clear po siya para naman yung Kristo talaga. Dahil siya po ay isang kalbo. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 8 kumpanya ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa pagtataas ng pamasahe. Parang pang-2 pasahero na raw ang singil ngayon sa ilang bus. Live mula sa PTEX, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, hanggang ngayong araw ba meron ka pa rin nakitang nagtaas ng pasahe dyan? Alam mo, Julius, bukod doon sa 8 nasita na ng LTFRB, sa pag-ikot natin dito sa PTEX, may nakita tayong 4 na bus companies na mas mataas din ang singil sa pasahe. At ilan doon sa mga rutang nakita natin ay itong mga papuntang Quezon, Catbalogan at sa Tacloban. At itong ang biyaheng Catbalogan ay as much as 800 pesos ang itinaas ng singil sa pasahe. Sunod-sunod ang pagdating ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Mas maraming pasahero ngayong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. Base sa datos ng pamunuan, umabot sa mahigit 191,000 ang dumating na pasahero kahapon. Kumpara yan sa halos 175,000 passengers noong nagdaang Lunes Santo. Mas maraming may sasakyang mas piniling mamasahe na lang pauwi ng Semana Santa. Tingin natin, in the past week nakita natin talaga, ang nagdadrive ng passenger number natin ay yung taas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin yung mga dati nagko-commute, yung mga dati nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa kanilang mga destination, ngayon nagko-commute na lang kasi ang laki ng diferensya. Pero nadagdagan pa ang iniisip ng mga piniling mag-commute dahil nagmahal naman ang pasahe ng mga bus. Kumusta ang pagkuha ng ticket? Gano'ng kahirap kumuha ng ticket? Mabilis lang naman, kaso lang mahal. Dating 2.2, ngayon 2.9. Anak kong umuwi noong January, 1.3. 1.3. Ngayon 1.6. Maintindihan ko naman kasi tumaas yung gasolina. Naintindihan ko naman. Importante makauwi ng sip doon. Nagtaas ng pasahe ang ilang bus company kahit pa ipinatigil ng Malacanang ang pagpapatupad ng aprobado ng fare hike. Ang nahainan ng LTFRB ng show cause order dahil sa iligal na taas pasahe. Sa ngayon, naibalik na raw sa dating presyo ang sinitang pasahe. Pinagpapaliwanag po namin sila bakit hindi po dapat masuspinde, makansela o ma-revoke ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po. Bukod sa show cause ay kinausap din natin sila na wag po silang magtaas ng pamasahe dahil hindi po yan naaayon sa batas at sa rules and regulation ng LTFRB. Ayon sa PTEX Management,
kung makakakuha ulit sila ng report mula sa mga pasahero. Ipagbibigay alam nila ito sa LTFRB. Maaaring pagmultahin ang hindi bababa sa 5,000 piso o kanselahin ang prangkisa ng mga mapapatunayang lumabag. Cheryl, kung merong nagtaas ng pasahe, meron namang inaprubahan ng LTFRB na isang bus company o isang grupo ng mga bus companies na magbibigay naman ng 10% discount para sa mga babiyahe mula Biyernes Santo hanggang Easter Sunday dyan sa bandang Visayas at Mindanao. So sa ngayon, Julius, Cheryl, ay umaabot na sa humigit kumulang 150,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PTEX at ngayong gabi at bukas ay inaasahang aabot naman sa 200,000 each ngayong araw at bukas ang bilang ng mga pasahero dito sa PTEX. Julius, Cheryl. Gerard, sapat ba yung bilang ng mga bus ngayon dyan? Cheryl, sasapat ang bilang ng mga bus. May nakita tayong mga fully booked ng biyahe pero nagbaba kasi ng special permits ang LTFRB na aabot sa 1,300 bus units. So sinasabi ng mga otoridad, may masasakyan ang lahat ng may balak bumiyahe ngayong Semana Santa. Cheryl. Gerard, kumusta naman ang security sa PTEX, lalo na ngayong maraming pasahero? Julius, ngayon dito sa PTEX, dahil nga Holy Week na, merong mga help desk dito, ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine Coast Guard, ang PNP, at kahapon ay nagsagawa dito ng isang drug test para sa mga konduktor at mga driver ng bus. 3 doon ay nagpositibo at kahapon din ay kinuha na yung lisensya nila at hindi na rin sila pinayagang makabiyahe. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Posibleng pumalo sa higit 153 pesos ang kada litro ng diesel ngayong linggo. Ang pamahalaan makikipag-usap na raw sa Iran para maayos na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Narito ang report. 142,000 barrels ng diesel ang dumating sa bansa noong isang linggo. Kasama ito sa higit 1 milyong bariles na order ng gobyerno sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa Department of Energy, ang natitirang 900,000 barrels ay nakatakdang dumating sa susunod na buwan. Manggagaling ang panibagong batch mula sa Malaysia, Singapore, India, North Asia at Oman. Dahil daw sa mga shipment na ito, halos 50 araw na ang itatagal ng supply ng langis sa bansa. What this tells us is clear, that we have supply. What we have consumed last week was replenished and even increased. We are assured now, but the future of the oil industry is not within our control. Sa tansya ng DOE, posibleng umabot sa higit 153 pesos ang kada litro ng diesel. Hanggang higit 169 pesos naman ang kerosene. Ipinupursige ng Malacanang ang pagkakaroon ng pulong sa pagitan ng Pilipinas at Iran para makadaan ng ligtas sa Strait of Hormuz ang mga barko na papuntang Pilipinas. Ito kasi ang apektadong daanan ng mga oil tanker dahil sa gera. Nag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Dahil walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ang gera, may paalala ang DOE sa publiko. Still to remind the public na we need to be very prudent. Dapat sana matipid tayo para hindi mabilis maubos ang ating mga fuel. As a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo, and let's try to be as magtipid tayo sa electricity and fuel para po hindi po affected po yung ekonomiya natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Dumami ang mga sumasakay ng tren ngayong Semana Santa. Karamihan sa kanila bit-bit na ang mga maleta at bagaheng dadalhin pauwi ng kanilang mga probinsya. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, dahil dumami ang mga pasahero, siksika na ba sa mga tren? Julius, rush hour na nga sa mga oras na ito, no? At dagsa na nga yung mga passengers. Dito po yan sa MRT 3 Taft Avenue Station sa Pasay City. Ang ilan nga po sa kanila sumakay ng tren papunta nga sa mga terminals para nga makauwi sa kanilang mga probinsya ngayon pong Holy Week.
Umaga pa lang, wala nang patid ang pagdating ng mga commuters sa MRT3 Taft Avenue Station. Bukod sa mga papasok sa trabaho, ang ilan sa mga pasahero papunta sa mga sakayan o bus terminal para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Laking tipid daw kasi ng 50% discount sa mga tren, lalo't sumisipa pa rin ang presyo ng langis dahil sa gera sa Middle East. Isa sa naabutan ko si Paulo Sevilla na bitbit pa ang maleta pauwing Montalban, Rizal. Sa MRT Cubao Station daw ang baba niya para sumakay ng UV Express. Malaki yung natitipid mo sa pamasahe. Discounted na sa 12 pesos. Noon 24 pesos. So 12 pesos pwede. Yung additional 12 pesos pwede yung paulit ipambalik dito. Pakalookan naman ang seminaristang si John Kirby Pakarangan. Okay lang daw makipagsiksikan sa tren basta makatipid sa pamasahe. Kung kaya naman po idaan sa mga commute para makauwi, why not po? Tsaka mahal din po kasi yung bilihin, lalo na po yung gasolina po ngayon. Inikutan din ng News 5 ang LRT2 sa Araneta Center Cubao Station. Marami rin ang mga pasahero, kabilang na ang car owner na si Lisa Reyes na pupuntang Manila City Hall. Kahit may sariling sasakyan, pinili niyang magtren. Nagtitipid daw siya dahil mahal ang langis. I park Gateway 1 underground. Mas mabilis, tapos walang traffic. Tsaka mahal ang gas, it's faster and it's cheaper. Ang rider namang si Nilo Daulong, commute rin muna mula Rodriguez Rizal pa Maynila para menos gastos. Sanayan na lang kasi ganito na talagang sitwasyon sa ngayon. Kailangan na talaga mag-sacrifice. We pray nga magbalik na sa normal. Mula nang magka 50% discounted fares sa mga tren, dumami ang mga sumasakay rito. Sa datos ng MRT3, umakyat sa halos 450,000 ang bilang ng mga pasahero sa unang linggo ng 50% discounted fare noong March 23 hanggang 29. Higit 20,000 mas mataas yan kumpara sa naunang linggo. Inaasahan nilang tataas pa ang bilang, lalo't nananatiling mahal ang gasolina. Pero abiso lang po mga kapatid, wala mo ng operasyon ng MRT3, LRT1 at LRT2 simula April 2 Huwebes Santo hanggang sa April 5 Easter Sunday. Yan ay para bigyang daan ang taunang maintenance activities sa mga linya ng tren. Magbabalik ang kanilang operasyon sa Lunes, April 6. Dahil pa rin sa umaalagwang presyo ng petrolyo, papayagan na ng mga otoridad ang carpooling para makatipid ang mga motorista. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na inilalatag na ang guidelines para riyan. Ang isang tinitingnan lang kaagad natin, yung mga sektor, yung mga ruta na underserviced. So ngayon, paluluwagin temporarily ng LTFRB ang requirement short of giving franchise. So, number one, ang titingnan kaagad na pupwede na sigurado na mukhang sigurado na maipapasok sa guidelines, company-owned vehicles. Julius, walang operasyon ang Philippine National Railways o PNR this coming Good Friday, April 3 hanggang sa Black Saturday, April 4. Para rin po yan sa maintenance activities. Magbabalik po yung kanilang operasyon come Easter Sunday, April 5. At habang wala pong operasyon, yung mga tren ay tuloy-tuloy po ang operasyon naman ng EDSA Bus Carousel. Julius. JC, paano makaka-apekto ang posibleng libreng sakay sa mga bus sa araw-araw na sitwasyon dyan sa MRT? Julius, ayon nga sa pamunuan ng MRT, they will look into the possible effect of this sakaling maipatupad na nga itong libreng sakay. Pero sa bahagi naman ng LRT2 ay possible talaga daw na kumonte yung mga pasahero because of the usual tendency raw na kung nasaan nga yung libre, doon yung mga tao. Pero Julius, depende pa rin daw po yan doon sa ruta kung sakasakali itong mga libreng sakay, kasi baka naman nga raw out of way. Julius. Maraming salamat, JC Cosico. Pinagmumura at itinulak at sinakal pa ang isang gasoline girl sa Bacoor, Cavite. Ang driver na nanakit ay binigyan pa raw ng discount sa diesel pero na bad trip dahil lang sa QR code. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpapakarga ang MPV na ito
sa isang gasolinahan sa Bacoor, Cavite. Nang matapos ang pagpapakarga, agad daw nagbayad ang napag-alamang isang TNVS driver. Ayon sa gas station attendant na si alias Sheng, binigyan niya ng 2 pesos per liter discount ang driver. Nang matapos ang transaksyon, makikitang kinakausapan ng gasoline attendant ang driver. Paalis na sana ang driver at kakargahan na rin ni Sheng ang sumunod na sasakyan. Pero huminto ang driver ng MPV, bumaba at sinugod si Sheng. Kita ang pananakal at pagtulak nito sa attendant. Ayon pa sa biktima, pinagmumura raw siya ng driver at binantaang papatayin. Nagsilapitan naman ang mga nakarinig sa komosyon. Ang dahilan daw ng driver, hindi raw pumayag ang attendant na ipasok ang kanyang katawan sa loob ng driver's side. Magpapascan daw sana ng QR code ang driver para sa kanyang points. Kaso, nakalagay daw sa holder ng sasakyan ang cellphone. Nakala ko okay na, nag-guide out po ako sa kanya. SOP po natin, hindi po pwedeng ipasok yung katawan ko sa loob ng sasakyan niya para iscan po iyon. Natapos lang ang pang-scan ng QR code na makiusap si Sheng sa driver na iabot na lang ang cellphone. Doon na po siya parang nagalit. Nasabi niya po, 10 taon na ako sa Grab driver, ikaw lang nagpagawa sa akin yan. Sabi, hindi mo ba kaya itutok? Bumaba siya, sabi niya sa akin, ikaw ayusin mo yung, sabi niya, salita mo ha. Tapos sabi ko, bakit po sir? Doon na po niya ako sinakalan 2 beses po. Agad namang lumayas ang driver habang minumura ang biktima. Trauma raw ito para kay Sheng dahil paulit-ulit daw sa isip niya ang banta ng driver. Mabigyan naman po ng hustisya yung ginawa niya po sa akin. Kada may darating na mga customer na katulad ng sasakyan niya, parang kinakabahan na ako eh. Inilapit na rin ng News 5 sa Land Transportation Office ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sumuko na sa mga otoridad ang driver sa viral gas and run sa Quezon City. Kilala siyang si alias Jefferson, 27 anyos at isang TNVS driver. Aminado ang suspect na nagtago siya sa kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Napilit daw siya ng may-ari ng minamanehong sasakyan na sumuko kaya kusa na siyang pumunta sa QCPD. Depensa niya, wala na siyang maiuwing pera dahil sa mahal ng gasolina kaya nagawa niya ang krimen. Matatandang nagpakarga ng 5,000 pisong halaga ng diesel ang driver saka tumakas. Maharap siya sa kasong estafa. Umaksyon na ang Senado sa gitna ng anilay krisis sa langis. Babantayan daw nila ang supply at presyo ng mga bilihin. Panawagan naman ng ilang senador, huwag munang kaltasan na ang sahod ng mga manggagawa. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, kumilos na ang Senado. Bumuo ng Agri-Agra Crisis Committee sina Senator Kiko Pangilinan kasama ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at ilang kongresista para bantayan ang supply ng pagkain at tulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Bumuo ng isang ad hoc committee, crisis committee ang Agri-Agra team para bantayan itong magiging tulong, suporta, ayuda, assistance sa ating food security concerns. Pero aminado ang senador dahil sa mahal ng krudo, tataas din ang gasto sa pataba, feeds at transport. Ibig sabihin, posibleng presyo ng pagkain ang susunod na aakyat. Kaya suportado ni Senator Pangilinan ang panukalang supplemental budget na naunang inihain ni Senator Risa Hontiveros para sa mga magsasaka, mangingisda, transport sector at OFWs. Hindi kasi na-anticipate ng 2026 budget itong krisis sa Middle East. Paano masusuportahan ang ating food producers? Paano masusuportahan yung magsasaka, mangingisda, jeepney driver, at iba pang sektor na apektado dahil nga dito. Sa pamamagitan ng dagdag na budget ay magagawa natin yan. Babala naman sa mga mananamantala, merong batas laban sa profiteering. Kapag sobrang taas ng presyo, hahabulin. Samantala, si Senator Bam Aquino nananawagan ng price freeze hindi lang sa basic goods kundi pati sa diesel at gasolina kapag may state of national emergency. Kapag panahon ng emergency, mahalaga na yung taong bayan, makita nila na uma-action yung gobyerno at natitigil yung pagtaas ng presyo ng bilihin.
Para naman kay Senator Amy Marcos, dapat huminga muna ang bulsa. Panukala niya, tigil singil at loan moratorium sa SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Ayon sa Senadora, huwag munang kaltasan ang sahod para makasabay sa taas presyo. Suportado yan ni Senator Joel Villanueva, pero paalala niya, dapat daw malinaw ang guidelines para hindi mabigla ang tao sa interes at bayarin pagkatapos ng moratorium. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, pwede ring ibalik ang mga pandemic-style na tulong. Dapat daw isaalang-alang ang no disconnection policy sa tubig at kuryente at magkaroon ng flexible payments para makagaan sa mga pamilya. Hikayatin din daw dapat ang mga pribadong kumpanya sa work-from-home setup para tipid sa gastos sa biyahe. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI, walang taas presyo sa mga basic necessities at commodities. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mas pinili ng ilan nating mga kapatid na maagang pumunta sa mga airport para raw iwas hassle sa dagsa ng mga pasahero. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami na bang biyahero dyan? Julius, pakita ko lang yung sitwasyon sa mga check-in counters dito sa NAIA Terminal 3 ngayong Martes Santo. Ang nakikita nyo ngayon ay yung pagitan ng aisles A and B na halos mapuno na sa dami ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Sa natatanaw ko, yung mga nakapila sa kaliwang check-in counters ay yung may flight sa Turkish Airlines, habang yung nasa kanan naman ay yung sa Cebu Pacific. Dumarami na nga yung mga biyahero dito sa NAIA Terminal 3, kaya payo natin doon sa mga kapatid nating babiyahe, maglaan ng sapat na oras bago ang mismong flight. Alas 11 pa mamayang gabi ang biyahe ni na Oscar Apilan papuntang South Korea. Pero alas 3 pa lang ng hapon, nandito na raw sila sa NAIA Terminal 3. Ayaw daw kasi nilang ma-stress at higit sa lahat maiwan, lalo't may dala silang bata at unang international flight ito ng kanilang pamilya. Habang sina Domingo Cantoneros at kanyang asawa na patungo namang Dipolog City, kahit local flight lang ay nasa terminal na raw magmula pa kaninang tanghali, kahit bukas pa ng madaling araw ang kanilang flight. Hindi raw kasi masasabi ang traffic papuntang airport, ganun din kung gaano karami ang tao rito. Mainam pa raw sa kanila ang maagang makarating sa paliparan para dito na magpalamig at kumain. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Kasi baka madali kami kasi may bata pa kami kasama. Kaya mas maaga kami pumunta para maka-check-in agad ba. Kumain, biruan, habang naghihintay sa oras, libang lang ba para hindi na kailangan na i-enjoy mo na ang sarili mo. Sa isang press con kanina, sinabi ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, aabot sa 150,000 katao kada araw ang inaasahang magtutungo sa NAIA Terminals ngayong Semana Santa. Ang projection na yan mas mataas kung ikukumpara sa 147,000 doong nakaraang taon. Sa kabuuan, nasa 1.35 million ang inaasahang bilang ng mga tao sa NAIA ngayong Semana Santa mula March 28 hanggang April 5. Kaya naman nagdagdag na rin ng personnel sa mga terminal para umalalay sa mga babiyahe. Sa isang pahayag naman, sinabi ng AirAsia Philippines na may sapat na silang supply ng jet fuel para maipagpatuloy ang operasyon. Pinalakas daw nila ang kanilang sourcing strategies at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga fuel supplier para sa tuloy-tuloy na biyahe ng kanilang mga pasahero. Julius, importanteng paalala dun sa mga kapatid nating babiyahe via international flight. Mas mainam na sagutan na yung e-travel registration bago pa yung kanilang flight para bawas na yung kanilang intindihin pagdating dito sa terminal. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Posibleng mas mababa na kumpara sa mga nakaraang taon ang bilang ng mga sasakyang dadaan sa NLEX ngayong Semana Santa. Epekto pa rin yan ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Live mula sa NLEX Balintawak na sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, gaano karami yung mababawas na sasakyan sa NLEX?
Cheryl, kung dati umaabot daw sa 8 hanggang 10% ang pagdami ng mga sasakyan dito sa NLEX tuwing Semana Santa, inaasahang hanggang 3% na lang ang maximum increase nito. Sa kabila nga ng big time oil price hikes, may ilang motoristang napilitan pa ring bumiyahe. Para sa iba, hindi lang ito pasanin kundi penitensya na ang tila walang prenong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. 1:30 ng madaling araw kanina nang lumuwas patungong Metro Manila mula Santa Elena sa Camarines Norte si Ramuel Delaire kasama ang kaibigan. Naabutan namin siya kanina sa NLEX matapos ang higit 13 oras na pagmamaneho. Pero hindi pa tapos ang biyahe ni Ramuel dahil didiretso pa sila patungong Hagonoy sa Bulacan para sa Semana Santa. Anya, parang penitensya sa kanila ang mataas na presyo ng gasolina. 6,000 pesos daw kasi ang nagastos niya sa kabila nito. Wala, kailangan talaga. Walang magagawa. Kaya kunting lang, tipid-tipid. Huwag masyadong tapak sa silinyador. Sobrang pinitin siya. Sa aming mga motorista. Ayon kay NLEX spokesperson Robin Ignacio, posibleng pumalo sa 360,000 ang bilang ng mga sasakyan sa NLEX ngayong Semana Santa. Mas mababa kumpara sa 493,000 noong nakaraang taon. Talagang right after nung biglang taas ng presyo ng fuels po natin, bumababa na rin po kasi yung dumadaan ng expressways natin ngayon. Talagang nakita natin na meron na rin pagbaba, siguro around 5 to 8% yung pagbaba ng volume po natin. Pero kahit bumaba ang bilang na yan, hindi pa rin daw nagpapakampante ang pamunuan ng NLEX. Humigit kumulang 1,500 personnel ang dinagdag sa NLEX at SCTEX simula pa noong March 27. Kasabay niyan, sinuspindi na rin ang lahat ng roadworks at repairs na magtatagal hanggang April 6, Easter Monday. Ayon kay Ignacio, activated na muli ang biyaheng Arangkada Motor Assistance Program ng NLEX na may libreng towing service. May mga mekaniko rin sa lahat ng gasolinahan na 24/7 naka-standby. Para sa mga electric vehicles naman, merong charging stations sa mga piling gasolinahan sa NLEX. Isa sa mga sumaglit muna para mag-charge ang motoristang si Ian. Halos 400 pesos lang ang nagastos niya sa pag-charge. Bali, ang na-charge ko po ngayon is 86%. Ang total cost niya po is 330 pesos po. Kasi po, isipin mo kung yung pickup ko ang dala ko, baka around mga 1,000 to 1,500 pang nagastos ko. Pagdating ko po sa amin, may matitira pa dyan, mga almost 80 kilometers pa ng range matitira. Simula bukas ng tanghali, Miyerkules Santo, inaasahang dadagsana o mas marami na ang bilang ng mga sasakyan na babiyahe palabas ng Metro Manila o patungong norte na babagtas dito sa kahabaan ng NLEX. Paalala ng pamunuan sa mga magmamaneho, siguraduhin na may sapat kayong pahinga at tulog at siguraduhin din po na nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe. Time check, 6:46 ng gabi. Narito naman ang latest sa lagay ng trapiko. Kung makikita ninyo, itong mga sasakyan na ito ay patungo po sa direksyon ng NLEX Balintawak toll gates. May pagtukod po ng mga sasakyan approaching dito sa may mga cash lane. Pero it's a different situation naman kung kayo po ay may RFID or may sapat na load ang inyong RFID dahil mabilis po ang lagay ng trapiko. Southbound ng NLEX, pabalik po ng Balintawak, light traffic as of this time. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Kumpara nung nakaraang Semana Santa, kumonti raw ang mga turista sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines. At live mula sa Baguio City, nasa front line na balitang yan si Ian Suyu. Ian, dati ay traffic packet sa Baguio. Kamusta naman ang biyahe nyo kanina?
Julius, alam mo, nakasanayan na natin na tuwing summer season o kaya Holy Week, madalas traffic at siksikan dito sa Baguio City. Pero mapapansin ninyo, napakaluwag ng daloy ng trapiko dito sa aking likuran. Nandito tayo ngayon sa Session Road. At ayon nga sa mismong Tourism Office ng Baguio City, malaking factor dito. Kaya natapyas sa 50% na lamang yung estimated na bilang ng mga turistang darating ngayon dito ay yung pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga produkto or ng gasolina. Alas 5 pa lang ng umaga kanina ay tumungo na kami mula Metro Manila papunta sa summer capital of the Philippines. Pagdating sa Cannon Road, kapansin-pansin na maluwag ang daloy ng trapiko. Walang siksikan ng sasakyan paakyat sa Baguio. Isa sa mga naabutan naming turista ay ang mag-asawang si Dulce at Michael. Galing pa silang Cebu kasamang pamilya para magbakasyon sa Baguio ngayong Semana Santa. Pero dahil nag-early booking sila, tuloy na tuloy ang kanilang bakasyon. 1 month na namin pinaplanuhan to. Buti na lang nakapabook kami before bago kami pumunta dito. Nag-increase na kasi kaya buti na lang nakapag-book kami ng maaga. Kasi biglang tumaas bigla yung pamasahe sa eroplano, sa bus, tapos mag-tour, yun. Kaya medyo dinagdagan namin ng konti. Kasi pag kulang, medyo ikakat mo yung trip mo, kaya para mag-enjoy din kami. Ang magkakaibigan namang ito, mas piniling mag-commute mula Manila kaysa magrenta ng sasakyan. Feel ko po much more mura po dito yung taxi po. Yun lang po yung observation po namin. So, wala po kaming itinerary na sinunod and pinili po namin na dito i-spend yung free time po namin. Ang tourist van driver naman na si Miko, aminadong matumal ang kita nila, lalo't kakaunti lamang ang nagbabakasyon dito. Halos kalahati kasi ng kinikita nila ay napupunta sa diesel. Kasi sa sobrang taas ng crudo or gasolina, halos wala na kaming naiuwi. Halos mga 500, 400 lang naiuwi namin dito sa mga pamilya namin. Marami kasing tourist spot dito sa Baguio, sir. Kaya hindi rin natin masasabi na kung magkano ang makukonsume natin dito sa gas. Kung ikukumpara nga, mas mahal ang presyo ng diesel dito na nasa 138 pesos kada litro. Ayon sa Tourism Office ng lungsod, bumabaraw sa nasa 40 to 50% ang bilang ng mga dumarayo ngayon sa lungsod. It's really a challenge these days for many of our business enterprises, our tourism enterprises. In terms of the number of guests and tourist arrivals that we are observing right now, we did not see the same number. We are not seeing. Hopefully, it can still improve. Ramdam na ramdam yan dahil sa mas kakaunting biyahe sa mga pampublikong sasakyan. Dagdag mo pa yung mababang booking rate ng mga hotel ngayong Semana Santa. Dati kasi, Lunes pa lang daw ay nagkakaubusan na ng mga accommodation. Just to compare it last year, many of our stakeholders are kind of reporting more than 50% reduction in their guests or clienteles, no? Julius, ayon nga rin sa Baguio City Tourism Office, inaasahan nila na pagdating ng Thursday daw sana, expected nila magsisimula ng mag-peak yung mga turistang darating dito. Kaya't hindi pa daw nila matansya kung ano yung eksaktong total. Pero kung ikukumpara last year daw, nasa 300,000 yung bilang ng mga turista na dumayo dito sa Baguio City within sa span lang yan ng Holy Week. Sabi mong 5 araw na span yan, mula Lunes hanggang Sabado. At tingin daw nila malabong matapatan ito ngayong taon. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo. At habang umaasa nga sila na kahit papano ay aabot dun sa bilang na nabanggit mo, kumusta naman yung mga kapatid nating umaasa nga sa turismo, sa kanilang kabuhayan? Nako, tama ka dyan, Julius. Isa sa mga pinaka-natamaan dito ngayon ay yung hotel and accommodation services. Ayon nga kanina sa Tourism Office ng Baguio City LGU, nasa 50% to 60% pa lang yung occupancy rate nung mga nagpupunta dito na nakapag-book na ng mga reservation. Kaya ang ginagawa daw na diskarte nila ngayon, upon meeting daw ng local government, pati na rin ng mga stakeholders, baka mag-offer daw ng mga promo para sakaling mahikayat
pumayat pa at madagdagan yung mga pupunta rito. Isa pang apektado dyan, yung mga MSMEs natin, yung mga negosyante natin dito na dinadaing na nga daw na kumpara last year, linggo pa lamang, marami ng tao dito at malaki na kagad yung benta, nagsisimula na silang kumuha ng tubo. Ngayon parang break even pa daw o di kaya palugi pa nga yung paninda nila dito. Maraming salamat, Ian Suyu. Kokontratahin na ng pamahalaan na ang mga tsuper para sa discounted o libreng sakay sa buong bansa. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, paano yung magiging sistema sa programang ito? Cheryl, dahil pa rin nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bukod sa pagbibigay ng ayuda ay plano ngayon ng gobyerno na mangontrata ng mga tsuper sa buong bansa. Parehong apektado ng sumisipang presyo ng petrolyo ang maraming commuter at mga tsuper. Ang isa sa mga nakikitang paraan ng pamahalaan para tulungan ang dalawang sektor, ang service contracting program sa mga tsuper. Sa ilalim niyan, ang gobyerno ang magpapasweldo sa mga driver na kasama sa programa. Kung matuloy yan, makakapagbigay ng diskwento ang mga tsuper o kaya ay libre ng pamasahe na sasagutin ng gobyerno. Posibleng sa April 15, simula ng pagpapatupad ng nasabing programa. Itong service contracting, ang kagandahan po dito, ang makikinabang po dito ay hindi lang po yung tsuper, hindi lang po yung operator, pero yung pati mga commuters. Kasi mismong gobyerno na po ang magbabayad po. Ayon sa DOTR, may nakalaan silang 1 billion pesos para sa service contracting program. May mga paraan ang nakikita kung paano ito maipapatupad. Una ay ang net service contracting, kung saan magsasubsidize ang gobyerno, kaya magkakaroon ng discount sa pamasahe. Pangalawa naman, ang gross service contracting na mas kilala bilang libreng sakay. Kasi ang objective namin ngayon is paano ba ito pabain, pa-stretch the amount of the money at kung saan mga areas targeted. Approach po tayo dapat dito, very tactical and scientific. Kasi 1 billion alone nationwide, baka it will last us only mga 5 days. Kapag gusto natin kunin lahat ng ruta. Pabor naman ang ilang jeepney driver na pumasok sa nasabing programa. May babayad nila sa amin na project nila na ang tamang kikitain din namin. Hindi kami malulugi, okay naman yun. Kung ganito kataas ang, ang krudo, ano na rin kami sa ganun. Papasok na rin kami sa ganun. Fixed rate, yung mas maganda rin yung fixed rate. Kesa doon sa ayuda. Ang mga commuter naman, pabor din sa libreng sakay. Basta't hindi raw malulugi ang mga driver. Pero mas maganda raw kung maibsan ang tumataas na presyo ng langis. Yung the best para kita mo naman kami, ang mas apektado talaga yung mga driver kasi sobrang taas ng diesel Okay, sana bumaba na lang sana yung gasolina. Yun ang pinaka-the best. Para lahat bumaba, pati yung mga gas. Kasi siyempre nagluluto kami, paano ibang mga naghanap buhay. Dahil limitado ang budget, pag-aaralan daw ng DOTR kung pwedeng magkaroon ng hybrid setup kung saan dedepende sa lugar at ruta kung anong uri ng scheme ang ipapatupad. It can be hybrid. Pwede naman po. Pipili kami ng mga lugar na pwedeng net service contracting, pipili kami ng lugar na gross service contracting. Basta ang layunin po namin, ang end goal, is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng DOTR ang 1 bilyong pisong Special Allotment Release Order o SARO na ilalabas ng Department of Budget and Management. Ito ay para masimulan ng i-roll out sa buong bansa ang service contracting program. Ikinakasa na rin ng ahensya, katuwang ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang isang malawakang konsultasyon para sa mga nasa sektor ng transportasyon hinggil sa pagpapatupad ng programa. Cheryl, sa April 15 nga, target na may roll out sa buong bansa ang service contracting program. Pero nakadepende pa rin daw yan kung makukuha o agad na may bibigay sa DOTR yung nakalaang budget para dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Brian Castillo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Drama na, musical pa. Yan naman ang handog ng ating Dabarkad sa Holy Tuesday special ng Eat Bulaga na My Forever.
Nagsama nga po ang parehong henyo sa komedya na sina Bossing Vic Soto at Jose Manalo. Pero ibang klase rin talaga silang magpaiyak. Relate ang audience sa kwento ng magkapatid na sina Don King, played by Jose Manalo, at Rolly, played by Bossing Vic Soto. Magkapatid na pinaghiwalay ng sama ng loob at tampuhan, pero sa huli, nanaig ang pagmamahal at pagpapatawad. Kahit ano. Oo. Buto, baga. Idodonate ko para sa'yo. Dahil kaputol ka ng buhay ko eh. Tampok din sa special sina Ryan Agoncillo, Foreignoy Yon Yul Kim at si Pekto. Abangan naman po bukas ang third and last installment ng Itbulaga Lenten Special na Bahay Aruga. Susunod, News 5 exclusive, babaeng manager ng gasolinahan sa Maynila, ibinusa umano ang kita, higit 50 million pesos, tinangay. Sa pool sa CCTV, ang mga magnanakaw ng isang sakong parcel. At namumulang langit, ano kaya ang dahilan? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Higit 50 million pesos ang hinihinalang binulsa ng isang babaeng manager ng gas station sa Maynila. Nabisto siya nang magtaka ang kanyang mga katrabaho kung bakit tila biglang yaman ang suspect. Nasa frontline na balitang yan, ang ating Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa isang kondo sa Parañaque, nakuntot at inaresto ng mga pulis Maynila ang babaeng ito na manager sa isang branch ng isang kilalang gasolinahan. Wanted ang babae sa kasong qualified theft. Nilimas umano ng babae ang aabot sa 57 million pesos nakita ng gasolinahan sa Taft Avenue. Isang taon na raw, ninanakawan ng babae ang pinagtatrabahuan niyang gasolinahan. Nabuko ang pagnanakaw nang ipa-audit ng gasolinahan ng benta. For example, 800,000 po yung kumbaga yung benta po sa loob ng isang araw. Ang dinideposit niya lang po ay 200,000. Pinipeke niya po yung deposit slip. Yun po yung sinasubmit sa amin, sa company po namin. Napansin din daw ng mga kasama niya na biglang naging magarbo ang pamumuhay ng babae. Nakatira ito sa kondo at nagkaroon ng sasakyan na hindi sapat kung ibabase sa kita niya bilang manager. Sinubukan daw ng babae na magtago pa pero wala siyang kawala sa mga pulis. Problemado naman ngayon ang employment agency na nag-hire sa babaeng manager. Sila kasi ngayon ang sinisingil ng gas company sa 57 million na nadispalko ng suspect. Sinampahan na ang babae ng 60 counts ng qualified theft at falsification of documents. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagbawas ng biyahe ngayon ang mga bus o bus terminal sa Cubao. Di raw kasi gaya noon, mas kaunti ang mga umuuwi sa probinsya. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, anong mga biyahe ang binawasan? Cheryl, nagbawas nga ng kanilang biyahe pa norte ang ilang bus companies dito sa Cubao Bus Terminal. At di gaya nga, Cheryl, sa kabilang terminal, kung saan ang mga bus papuntang Bicol ay parehas lang ang dami ng kanilang biyahe. Sa katunayan nga, Cheryl, ay fully booked
na ang kanilang biyahe hanggang 84. Sa ngayon, Cheryl, chance passengers na lang sa regular ang pwedeng ma-avail ng mga papuntang Camarines Sur, Camarines Norte at Albay. Sadya raw na hindi nagbawas ng bus ang mga biyaheng pa Southern Luzon dahil inaasahan nila ang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Pero kabaligtaran ng sitwasyon dito sa terminal kung nasaan ako ngayon. Nasa 30% ang biyaheng panorte ang ibinawas nila. Malaki raw kasi ang lugi lalo't hindi pa pinapayagan ang taas pasahe. Todo rin daw ang diskarte nila para makatipid sa diesel. Narito ang pahayag ng pamunuan ng bus terminal. So gumagawa kami ng strategy kaya ng pagpapatay ng makina, 5 minuto bago umalis, bago buksan yung makina ng bus. Then sa garahe naman po, dapat walang magpapaandar ng makina. Sa nadaramang hirap ng kumpanya namin. Maliban pa rito, Cheryl, nagkaroon nga rin ng merge trips patungong norte. Imbes na 2 bus ang babiyahe sa magkasunod na oras, ay 1 bus na lang. Sa kabila nito, hindi rin naman napigilan ang ilang mga biyahero. Marami pa rin ang piniling magbakasyon sa kani-kanilang probinsya. Pero kung dati ay road trip, ngayon commute na muna. Sinamantala kasi nila ang suspicion sa fare hike. Narito naman ang pahayag ng isa sa mga biyaherong nakausap natin. Pag nagdadrive ka kasi, pagod, tapos gastos, mostly gastos talaga, doble kasi lahat yung sa toll fee, gas, walang pahinga. Cheryl, para naman sa ating mga kapatid na nais na biyahe, ay pwede pa rin naman po magpabook ng online reservation sa mga biyaheng panorte. Pero Cheryl, para sa naman sa mga gustong bumiyahe pa south, ay kahit fully book ka, ay magkakaroon naman daw ng chance mga chance passengers dahil sinigurado naman ng pamunuan ng bus terminals dito sa Cubao na magkakaroon ng slot sa kanila. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ray Vicente. Weather update tayo mga kapatid. Ngayong Semana Santa, magpapatuloy po ang matinding init at alinsangang panahon dulot ng 2 weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Unang-una, nandyan pa rin po yung ating tinatawag na easterlies na siya pong nagdadala ng mainit at malinsangang panahon dito po sa general area ng Visayas, Southern Luzon at maging dito po sa areas ng Mindanao. At itong ang tinatawag nating ridge ng high pressure area ay umaabot na rin po o nag-e-extend dito sa area ng Northern Luzon. Ito pong ating ridge ng high pressure area ay nanggagaling dito po sa North Pacific high pressure area na aktibo kapag panahon po ng tag-init. At kapag lumalawak po yan, umaabot po yan dito sa ilang bahagi ng ating bansa na kung saan itong high pressure area ay nagdudulot ng mas mababang tsansa ng pag-ulan at mas mainit na panahon, particularly dito nga sa area na hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, wala naman po tayong inaasahang malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, maliban lang sa mga afternoon showers o thunderstorms o yung ating mga isolated na pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon. At kami magpapatuloy po ang matinding init ng panahon at mapanganib na heat index po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya sa mga bibiyahe, ngayong Semana Santa, ugaliin po natin ang pag-inom ng tubig, lalong-lalo na pag nasa estasyon po tayo or nag-aantay tayo ng ating masasakyan. At sa mga pupunta naman po sa mga dagat or sa beach, ugaliin din po natin mag-apply ng sunblock at uminom din po tayo ng tubig at huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng shades or yung ating mga kalo or sombrero para makaiwas po tayo sa tindi o epekto ng tindi ng sikat ng araw, lalong-lalo na po kapag white sand po yung ating beach dahil mas mataas po ang reflectivity niya. Medyo may kainitan din po sa mga kapatagan gaya ng Central Luzon, Mindoro, Bicol Region, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Cagayan. Sa katunayan, yung ating pinakamataas na heat index ay naitala kanina ay umabot po sa hanggang 47 degrees Celsius. Yan po ay dito sa may area ng Catanduanes. Samantalang dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang matinding init at alinsangang panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. Pagsapit ng hapon naman, nagiging medyo mas maulap po yung ating panahon at medyo mahangin na rin po. Nababawasan yung ating konting init, pero wag po tayong umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na po sa mga oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At mga kapatid, dito po sa may area ng Western Australia, nagmistulang parang katapusan na ng mundo sa isang pelikula, yung kanyang tanawin. Dahil po yan sa epekto ng nagdaang bagyong Narelle, na nagkaroon po tayo ng tinatawag na storm, dust storm, o yung nagalaw po yung mga
alikabok na nagmula sa isang disyerto. Ito mga alikabok na ito ay iron rich na kung saan napifilter po niyan yung kulay blue at naiiwan naman yung kulay orange at pula. Kaya naging ganito po yung ating tanawin dyan. Medyo nakakatakot at eerie at bihira po yung nangyayari pero ito po ay relatively safe naman at medyo mas maganda tingnan dahil nga pambihira pong nangyayari ang ganyang phenomenon. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Panata para sa ilang Katoliko ang pagsasagawa ng sinakulo na nagpapakita ng buhay at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat daw ay maipasa ang tradisyong ito sa mga kabataan. At live mula sa Malolos, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sinakulo dyan? May mga kabataan bang lumahok? Yes, Julius, kahit sinasabi nila na masyado ng moderno ang mundo at digital, talagang buhay na buhay pa rin itong pagsasagawa ng senakulo dito sa Malolos, Bulacan, kung saan talagang tampok dito, no? Itong grupo ng mga kabataan, 7 gabi ito bago mag-Biyernes Santo na may mga pagtatanghal mula nga sa iba't ibang grupo. Isa lamang ito sa kaliwat ka ng senakulo na napuntahan din namin na kung saan bida nga ang grupo ng iba't ibang mga kabataan. Kasabay sa tugtog ng tambol, nagprosesyon ng grupo ng mga kabataan ito sa Barangay Santo Niño sa Quezon City. Di alintanang mataas na sikat ng araw kung todo costume pa sila para sa inihandang senakulo o pagsasabuhay sa pagpapahirap kay Hesukristo. Ang kanilang entablado, ginawa na sa mismong kalsada palibot sa barangay. May 3 ulit mo rin siya yung pagkakaila. Leo Pedro, tatanungin kita. Sino ang taksil sa atin? Hindi ba't ikaw? Pang-10 taon nang sumasali sa senakulo ni Jonel Peralta na siyang gumanap na Kristo. Panata na raw niya ito, pati ng paghihikayat sa ibang kabataan na sumali. Sa awa po ng Diyos, sinasapuso lang po nila yung bawat binibigay po namin na karakter sa kanila. Yung nagagampanan naman po nila ng mas magaling, mas mahusay. Aminado si Jonel, hindi madali maengganyo yung ibang kabataan na madalas nahihiya at busy sa ibang bagay. So alam naman po natin na mga kabataan, nasa 4 na sulok ng kwarto lang yan, natawag ay cellphone. Kaya na-amaze ako ngayon, yung mga kabataan, they know the sacrifice ng Jesus natin. Sa Barangay Rosario sa Pasig, last minute nang inihahanda ang mga props at costume na gagamitin naman para sa malakihang kaling senakulo sa Biyernes Santo. Tinututukan din dito na mahikayat ang kabataan na hindi malimutan ng ganitong mga gawain tuwing Holy Week. Ang layunin ng aming samahan ay mailayo ang mga kabataan sa bisyo at ma-enhance po nila yung kanilang talent sa pag-arte. Nauna nang sinabi ng simbahan, hindi obligado ang pagsasagawa ng senakulo, pabasa at iba pang kaparehong gawain tuwing Semana Santa. Pero hinihikayat nilang lahat, lalo na kung makakatulong naman ito para sa kanilang pananampalataya. Julius, sa mga oras na ito, live na nagsasagawa ng senakulo o nagsasadulakan ng senakulo itong grupo ng mga kabataan mula sa Barangay Kaingin dito sa Malolos, Bulacan, kung saan ito tampok naman yung mismong pagpapako ng kay Hesukristo sa krus. At talagang kita ninyo, no, talagang halos mga teenagers pa lamang ito mga nagsasabuhay ng pagpapahirap kay Kristo na mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. At ito yung gustong maipahatid, no, ng mga organizers na hindi dapat makalimutan daw yung ganitong klase mga activities ngayong Holy Week na maging buhay, lalo na sa mga kabataan na halos busy na nga ngayon sa mga gadgets and all digital stuff. Kaya naman itong production na ito ay magtatagal ng 3 oras dito sa Malolos, Bulacan. Tuloy-tuloy yan at magkakaroon pa ng another set bukas hanggang sa Huwebes Santo, bago naman yung pinaka pagkakaroon ng mga senakulo sa iba't ibang lugar dito sa Malolos, Bulacan by Good Friday. At ito ay sinuportahan din ng mismong lokal na pamahalaan para mas maging maganda nga naman daw yung production na pinapanooran nila dito sa mismong liwasan ng naturang lungsod. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, 5 sasakyan sa EDSA nagkarambola. Malacanang bumuelta sa mga nagsasabing tila nababaon na raw sa limot ang issue ng flood control projects. Hoy, gising. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects.
At OPM icon Ellie Buendia may nilulutong secret project para sa kanyang fans. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkarambola ang 5 sasakyan sa EDSA Guadalupe kaninang umaga. Mag-overtake daw sana ang isang sasakyan pero hindi napagbigyan. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Wasak ang kaliwang likurang bahagi ng taxi na ito habang yubi naman ang harapan nitong itim na MPV. Dalawa lang yan sa 5 sasakyan na nagkarambola sa southbound ng EDSA Guadalupe kaninang umaga. May 2 pang MPV at isang kotse ang nadamay. Ayon sa isa sa mga driver, mag-overtake daw sana ang itim na MPV pero hindi ito pinagbigyan ng taxi. At nang babalik na sana sa linyang itim na MPV, hindi raw nito napansin ang isa pang MPV. Dito na nagsimula ang karambola ng 5 sasakyan. Nagulat na lang ako sir na bigla na lang nagkalabugan yung likod namin tapos bigla na lang binangga ako sa likod . 2 beses kami parang 2 beses niya kami binangga. 2 beses umalog yung sasakyan . Sugatan ng isang pasahero ng taxi. Nabigyan na siya ng paunang lunas. Nagdulot din ng mabigat na trapiko sa lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ang nangyari. Sa Quezon City naman, nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office sa driver na ng hit and run ng tumatawid na lalaki. Sa nag-viral na video na kuha sa bahagi ng Aurora Boulevard patungong G. Araneta Avenue, kitang naghintay muna sa gilid ng kalsada ang lalaki bago tumawid ng kalsada. Pero habang tumatawid ang lalaki sa pedestrian lane, dumating ang pickup truck at nabangga ito. Napalahod ang biktima pero agad ding nakatayo. Ang sasakyan naman, bumagal ang takbo pero nagpatuloy lang din sa pag-alis. Nagtamo ng pasa at sugat ang pedestrian. Sa ngayon, alarmado na ang sasakyan at suspendido na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver. Patuloy pa rin siyang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Sa pagtatapos ngayong araw ng trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, tila nababaon na raw sa limot ang flood control scandal. Welta naman ang palasyo sa mga basher. Hoy, gising! Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa loob ng kalahating taon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagkaroon ng 32 na pagdinig at 36 ang kanilang testigo. Resulta, 9 referrals sa Ombudsman at 65 na inirekomendang sampahan ng kaso. Hindi lang yan, nakipag-ugnayan din ng ICI sa DOJ para sa lookout bulletin laban sa 66 na personalidad. Bukod pa riyan, sa tulong ng Anti-Money Laundering Council, 6,692 bank accounts ang na-freeze at halos 24.7 billion pesos na assets ang nasamsam. Kasama rito ang mga sasakyan, properties, insurance, e-wallets at kahit air assets. Sa kabila niyan, mayroong mga nagsasabing tila nabaon na raw sa limot ang flood control scandal. Buwelta riyan ng Malacanang. Hoy, gising! Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Kanina, dumiretso si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa tanggapan ng ICI. Panawagan niya, ilabas ang buong ulat, pati transcripts ng mga pagdinig. Sa publiko, hindi lang ng gobyerno ang final report ng ICI, kung hindi, nananawagan po ako na isa publiko ng ICI ang transcript ng lahat ng mga sessions nila.
Pero ayon sa DOJ, hindi ganun kadali. Paliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida, kailangan timbangin ang transparency at case build-up. We do acknowledge that, right? Also, we need to balance it with the confidentiality of certain information related to us. Dagdag pa niya, ICI mismo ang magdedesisyon kung alin ang pwedeng i-release. Maaring tapos na ang trabaho ngayon ng ICI, pero ang laban kontra korupsyon, hindi pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bumuelta ang Malacanang sa video message ni Senator Amy Marcos na nagsusori sa ama dahil hindi umano nabantayan ng mabuti ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Holy Week video ng Senadora, sinabi niyang tinuruan siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na humingi ng tawad at magpatawad. Lagi raw bili ng ama na bantayan si PBBM pero hindi niya ito nagawa dahil marami raw humaharang. Pero banat ng palasyo, sino raw ba talaga ang hindi nabantayan ng magulang at hindi nabantayan ng kapatid? Una raw sa lahat, hindi naman nagmumura ang Pangulo. Hindi ito nagme-meltdown sa publiko at lalong hindi siya nagbabanta sa buhay ni Numan. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Hindi ko nabantayan eh. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may nilulutong secret project si OPM icon Ellie Buendia. Spoiler alert, matutuwa raw dyan ang hardcore fans. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. Sa isang bilyaran sa Malabon, pinasyalan ng News 5 ang OPM icon na si Ellie Buendia. Ang random, di ba? Pero di ka rin naman kasi tatanggi kung mismo si Ellie nasa kanyang yes man era raw ngayon. Kwento niya, napauo nga siya sa isang secret project na tiyak na kagigiliwan daw ng hardcore fans. It's been a while since napunta ako dito. So yeah, and thank you for inviting me. Not for a show, but of course for something secret pa. Secret ba? So Secret pa daw eh. Ano pag-uusapan natin? We honor the past. Pero eto na muna, this April, bagong Pinoy Pride na naman ang hatid ni Ellie at ng Eraserheads. Dahil ang kanilang documentary na Eraserheads Combo on the Run, mapapanood na sa Amerika. Kauna-unahang Filipino OPM docu yan na ipapalabas doon. May halong excitement and trepidation. We never know kung ma-appreciate nila yung kwento ng like a rock band in the Philippines, di ba? So, but I'm also excited dahil I'm very optimistic and I think they will find something to like. Eto pa, bukod sa iconic songs tulad ng Magazine at Huling El Bimbo, alam nyo bang nagsusulat din si Ellie ng long-form stories na pang TV at film? I love telling stories and I took up film, yun nga, and I did want to go into writing and I've written a couple of stuff. I appreciate more the work that goes into acting. Panoorin si Ellie sa kanyang North America and Canada tour this April. At pagbalik naman niya sa Pilipinas, isang pangmalakasang sorpresa ang ihahatid niya sa ating mga kapatid. Abangan! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking piling amo, nilasing muna bago ginilitan ng katrabaho. At kilalang deboto ng Panginoong Jesucristo na 36 years nang nagpapapako sa krus sa Kutod sa Pampanga, umaayaw na pero wala raw kasi siyang maayos na kapalit. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilasing muna bago ginilitan ang isang lalaki sa General Santos City. Napuno na raw ang suspect dahil feeling amo ang biktima. Ano nga sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakahandusay sa simento at duguan ng madatna ng mga pulis ang wala ng buhay na si Vilmar Danieles Sr. Nauna nang natagpuan ng anak ng biktima ang katawan nito sa bunkhouse kung saan ito nagtatrabaho sa Barangay Katangawan, General Santos City. Ang suspect sa krimen ang katrabaho ng biktima sa isang farm. Sa imbestigasyon ng pulis, nag-iinuman umano kagabi ang dalawa at inabot ito ng madaling araw. Hindi raw nagustuhan ng suspect ang pagtrato sa kanya ng biktima. Dito na ginilitan ng suspect ang biktima gamit ang kutsilyo. Inamin naman niya yung pagpatay doon sa kanyang kasamahan sa farm. Yan na napuno siya. 2 beses ang daw ginawa sa kanya. So parang meron siyang hindi nagustuhan doon sa ginagawang pagtrato ng biktima doon sa suspect. Pareho lang daw sila na trabahante pero nag-aastang parang amo yung victim. Yun ang pagkasabi niya. Posible umanong pinlano ng suspect ang krimen dahil nilasing muna ang biktima. Agad namang tumakas ang suspect. Hindi na rin nakita ang kutsilyong ginamit sa krimen. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Patay ang isang senior citizen na magsasaka sa Mauban, Quezon matapos siyang karitin ng kanyang kainuman. Naliligo na sa sariling dugo ang biktima ng matagpuan ng mga otoridad. Base sa investigasyon, nag-iinuman noong Sabado ang biktima at ang suspect. Nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa suntukan. Kinabukasan, bumalik sa bahay ng biktima ang suspect na may dalang karit. Dito na niya biglang hinataw sa leeg ang natutulog na biktima. Patuloy pang tinutugis ng mga pulis ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mula sa historic comeback, dinomina ng global K-pop group na BTS ang album charts. Nanguna nga po ang bagong album na arirang ng OT7 sa Billboard 200. Umabot sa higit 600,000 units ang first week sales niyan at itinuturing na pinakamalakas na debut ng isang grupo sa loob ng mahigit isang dekada. Ito na ang ika-7 number 1 album ng grupo. Ang single naman nilang Swim nasa top spot din ng Billboard Hot 100. Ayon sa Billboard, may higit 150,000 physical and digital sales na ang single. Susunod, dalagita sa Pagadian City, nagdurusa dahil sa braso nitong lumobo. At sa ating K-alaman, tradisyon na sinakulot, tuklasin kung paano nga ba nagsimula. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hirap nang makapagsalita at makalakad, lumalaki rin na angkaan ng braso ng isang dalagita sa Pagadian City. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung ano bang klaseng kondisyon ang kanyang nararanasan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Yeda Pascual. Kung titingnan, mistulang paslit lang ang babaeng ito dahil sa liit ng kanyang pangangatawan.
Pero sa likod nito, 16 na ang kanyang edad. Siya si Jeremy Bacsan. Maninipis ang kanyang mga binti, habang ang kanang braso at kamay niya ay nangingitim at patuloy na lumalaki. At ang tanging salita na kaya niyang sambitin ay mama at papa. Ipinanganak siya, yung right hand niya, ang kulay niyan ay itim pero maliit. Ngayon, habang lumalaki siya, lumalaki din ang kamay niya. Hindi siya napacheck up kasi wala naman siyang sakit na nararamdaman. Maliban lang sa itim ang right hand niya at lumaki din. Pangalawa sa 4 na magkakapatid si Jeremy. Ayon sa kanyang tiyahin, pumanaw ang kanilang bunso noong 7 taong gulang pa lamang. May kapareho rin itong kondisyon pero mas malala. Hindi nakakatayo, palaging nakahiga at hindi rin nakakapagsalita. Hindi siya makalakad, pero makatayo siya pag humawak siya sa mesa at upuan. Hindi na rin niya kayang kumain mag-isa, kailangan niyang subuan. Wala po siyang gamot na iniinom, maliban lang kung siya ay may lagnat at may ubo. Unti-unti na rin naglalagas ang buhok ni Jeremy at ang kanyang kaliwang mata ay lumiliit din. Dahil hirap sa buhay, ni minsan, hindi siya napatingin sa doktor. Wala pong pangpagamot. Sobrang hirap po nila. Wala na po yung asawang lalaki. 8 years na po siyang namatay. Ang pinagkikitaan po niya ngayon ay yung kung may mag-harvest ng mais at palay, doon siya tumutulong. 3 po ang anak niya ngayon. Hiling ng kanyang tiyahin, pinansyal na tulong para mapatingnan na sa espesyalista si Jeremy, mabigyan ng pangkabuhayan ng kanyang ina at mapaayos ang kanilang tirahan. Ako po ay nananawagan at humingi ng tulong para sa kanila. Kasi sa ngayon yung bahay nilang sirang-sira na po. Wala na po silang pagkain. Kasi yung nanay lang po ang naghahanap buhay. Ang bata din po gusto niyang lumabas ng bahay pero hindi siya makalakad. Sana po tulungan niyo sila, pangpaayos ng bahay nila, pagkain at pangpa-hospital sa batang to. Salamat po. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi pinayagan ng Israel na magmisa sa tinaguriang pinakasagradong simbahan sa Jerusalem nitong linggo ng palaspas. Ang dahilan niyan ang patuloy na gera ng Amerika at Israel kontra Iran. Narito ang Frontline News Abroad. Mapaumaga o gabi, dumadagundong ang airstrike sa Iran. Mula pa rin ito sa sanib-puwersang pag-atake ng Amerika at Israel. Bukod sa mga gas refinery, binobomba na rin ang petrochemical plant ng Iran. Planta yan na nagpuproseso ng mga kemikal mula sa petrolyo. Dahil sa walang patid na pag-atake, nawalan ng kuryente at nawalan din ng tubig ang ilang lugar sa Iran. Bilang ganti, nagpaulan ng misil ang Iran sa Israel. Pinuntiran nito ang ilang industrial plant. Sa tindi ng impact, nagliyab yan. Pero kahit naapula, banta sa lugar ang nag-leak na iba't ibang kemikal sa planta. Nadamay na naman ang Kuwait International Airport na binagsakan ng drone. Babala pa ng Iran sa Amerika, gaganti sila kapag itinuloy ang planong ground operation sa capital city na Tehran. Itong weekend, sumali na sa gera ang militanteng grupong Houthi mula sa bansang Yemen para backupan ng Iran. 2 beses nilang inatake ang Israel. Dahil sa patuloy na bakbakan, pinigilan ng Israeli police ang Latin Patriarch ng Israel na magdaos ng Palm Sunday sa Church of the Holy Sepulchre, ang pinakasagradong simbahan para sa Kristiyano. Unang beses yan na nangyari sa loob ng mahigit ilang siglo. Wala pang komento riyan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kaya sa misa ni Pope Leo sa St. Peter's Square sa araw ng Palm Sunday, sinabi niyang hindi tinatanggap ng Diyos ang panalangin ng lider na nagsisimula ng digmaan. Wala siyang pinangalanan. Pero itong mga nakaraang araw, patuloy ang kritisismo ng Santo Papa sa gera sa Middle East. Si US President Donald Trump, na isa sa mga nagpasimula ng gera, iginiit sa isang interview na paborito ay kunin ang langis ng Iran. Posible rin daw ang kininang Amerika ang Kharg Island na major fuel hub ng Iran.
Bukod dyan, sinabi nilang White House na interesado si Trump sa ideyang ang Arab countries ang pagbabayarin sa Iran war. Muli rin nilang iginiit na may negosasyon na ang Amerika sa Iran at sumang-ayon ito sa ilang kondisyon. Pero muli itong tinanggihan ng Iran. Tinawag nilang excessive, unrealistic at unreasonable ang hinihingi ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Mga kapatid, alam niyo po ba yung palabas tuwing Semana Santa na parang teleserye pero walang commercial break? Yan po ang senakulo. Galing yan sa salitang Latin na senaculum o upper room. Dinala po ito sa Pilipinas noong panahon ay kay Yamanan. Susunod sa Pulsa Video, 3 lalaki tinangay ang isang sako ng mga parcel. Kilalang gumaganap na Jesucristo sa Pampanga, hindi pa mabitawan ang paratang pagpapako sa krus dahil wala pa raw maayos na kapalit. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulsa Video, ang 3 lalaki sa Malabon City na tumangay ng isang sako ng parcel. Makikita ang 3 na nagmasid-masid muna sa paligid at nang makatsyempo, kinuha ng isa sa kanila ang sakong nakapatong sa isang motorsiklo. Isinakay niya ito sa kasamahan niyang nakabisikleta at saka sila sumibat. Nasa higit 30 parcel ang laman ng sako na nagkakalaga ng halos 7,000 piso. Ayon sa uploader na isang delivery rider, dati nilang kapitbahay ang mga kawatan. Sa huli, hindi na nabawi ang sako at pinaghatian na lang ng mga delivery rider na bayaran ang mga natangay na parcel. Halos 4 na dekadang penitensya ng isang deboto sa Pampanga ang pagpapapako sa krus. Pero kahit nagretiro na, may posibleng umisa pa siya ngayong taon. Ang papasanin niya kasi na krus ay hindi raw bagay sa panata dahil kalbo. Narito ang Frontline Report. Mula 1986, pasan-pasan na ni Ruben Inahe ang krus saka ipinako gaya ni Jesucristo. Ito ang panata niya sa loob ng 36 na taon tuwing Biyernes Santo sa Barangay Kutod sa San Fernando, Pampanga. Ngayong taon, titigil sana sa panata ang 65 years old na deboto. Nagdesisyon siyang magretiro dahil na rin sa katandaan. Yun nga lang, ang halos 4 na dekadang pasang krus ni Ruben, hirap siyang ipasa sa susunod na henerasyon. Kaya ngayong taon, pinakiusapan siya ulit ng lokal na pamahalaan na muling gumanap na Jesucristo para ituloy ang tradisyon. Nung nakaraang taon po, nag-decision tayo na retiro na dahil sa may nararamdaman na tayo sa aking katawan. Ngayon po, nag-iusap na naman ng ating mahal na kapitan tsaka si Miss Ching Pangilinan.
hanggat makakaya mo gawin yung paulit. Ngayong taon na to, titingnan natin kung pag dumating na yung Biyernes Santo, kung maganda yung katawan natin, hindi sumuko ng sakit, gagawin pa ito. Hindi raw kasi nagustuhan ang papalit kay Ruben. Para sa akin po, hindi rin po siya fit para maging Kristo talaga. Dahil siya po ay isang kalbo. Hindi po siya pwede magpagsuot ng wig. Alam nyo naman po sa akin, pag sinipa ko, kahit isang metro, tumatambling ako. Paano po pag naalis yung wig niya, hindi po solid yung tradition doon, kundi katatawanan ng mangyayari. Kaya kahit hindi pa sigurado si Ruben kung muli siyang magpapapako sa krus o titigil na talaga, panawagan niya. Tulungan na lang po ninyo pagdasal hanggang sa Biyernes Santo. Binigyan naman ng parangal si Ruben para sa halos 4 na dekada nitong panata. Ayon naman sa LGU ng San Fernando, inaasahang bababa ng 40% ang mga pilgrim na dadayo sa kanilang lugar ngayong Semana Santa dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, nakahanda ang seguridad. Mayroong 5 crucifixion sites sa San Fernando. Kabilang dyan ang Barangay San Pedro Cutud, San Juan, Santa Lucia, Del Pilar, Juliana at Barangay Teresita. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mukhang kaya pa naman ni Mang Ruben. Kaya kanya nasabi na willing pa naman siyang gawin ito. Basta huwag niya isugal yung kanyang kalusugan. Saludo tayo sa kanyang dedikasyon, panata niya yan. Yung lalim ng kanyang pananampalataya. Pero kung kalusugan na, ang isasakripisyo wag naman. Pero yung papalit, dahil kalbong araw. Pwede naman mag-wig, di ba? Bawal nga daw mag-wig kasi baka daw pag sinipa, matanggal. Hindi, kalbo na lang. Importante, it's the wig. Ako hindi dapat sa hindi dapat sa itsura, sa willingness na gawin yung role. Kasi panata yun eh. Tsaka pananampalataya ng isang tao regardless kung may buhok ba siya o wala. Tama. Kaya natin. Yun ang sinabi sa balita. Basta yung puso mo nandun. committed. Anyway, abangan niyo ulit kami bukas sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Kaya mo yan. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.